sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. For me po, sobra po kasi marami po siyang nadulot sa life ko ngayon. Katulad po niya, nagkaroon po ako ng opportunity na makapasok sa national team na hindi ko naman po inakala nung bata. Madami po siyang natulong din sa buhay ko. I don't wanna say pressure, pero siyempre meron tayong parang challenge na siyempre you're not just coaching a club, you're not just coaching a school, but it's already the country's best juniors, yun yung ililid mo. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH
ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila.
patunay na DZR. You are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Narito na ang headline sa ating Tomorrow's News Tonight ngayong gabi ng Biyernes, May 1, 2026. Araw ng paggawa, sinalubong ng malawakang kilos protesta, 7 pulis nasaktan. Region 10 at 13 may aumento sa sahod simula ngayong Labor Day. Taas presyo sa petrolyo lalong lumilinaw sa susunod na linggo. At dating broadcaster na si Jason sa maglulong weekend sa NBI. US citizens sa bansa pinag-iingat ng kanilang embahada laban sa mga banta ng NPA. At pedestrian patay sa banggaan ng SUV sa Tondo, Maynila. Sa TNT Global News, lalaki sa Japan arestado matapos umanong sunugin ang bangkay ng asawa sa zoo. At sa ating TNT Showbiz, Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026 bukas, inaabangan na ng maraming Pinoy. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po, Kisses Habson. At sa ngalan po nila kay Ray Sibayan, ako si Ara Espiritu. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. TNT. Tomorrow's News Tonight. Maagang nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa para sa kasadong kilos protesta ngayong Labor Day. Sa Maynila, alas 6 pa lamang kaninang umaga ay nakahanda na ang mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 at iba pang grupo para magmarcha patungo ng Mendiola. Bukod pa ito sa grupo ng mga demonstrador na nagtipon naman sa Welcome Rotonda sa Quezon City, habang aabot naman sa 500 miyembro ng iba't ibang labor union ang nagsama-sama sa Marikina City Hall Park para makiisa rin sa kilos protesta kanina. Sa panayam naman kay Elmer Labog ng National Chairperson ng KMU, sinabi nitong iisa lamang ang panawagan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang panawagan nga po para wakasan ang kontraktualisasyon, itaas ang kanilang sahod at isulong ang 1,200 national minimum wage. Anya, hindi makatwira ng sinasahod ng mga manggagawa dahil hindi na ito nakasasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero yung 1,200 ay nakabatay dun sa family living wage. No? Ito mismo yung tinatakda na matagal na nakaukit sa ating saligang batas, pero nagdaan at dumating ang mga presidenta ng Pilipinas, wala pa rin nag-implementa ng tinatawag na family living wage para sa mga manggagawang Pilipino. Samantala, umakyat pa sa 7 ang kabuang bilang ng mga pulis na nasaktan sa kilos protesta sa lungsod ng Maynila ngayong araw ng paggawa. Ito ang sinabi ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Santiago na personal pang binisita ang mga tauhang isinugod sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Sabi ni Santiago, iisa lang ang lalaking sospek sa pananapak sa isang patrolman sa Calao Avenue, maging ang nagnakaw umano ng cellphone ng hiwalay na PNP personnel. Nabatid na dati na rin siyang nakasuhan sa panggugulo noong September 21 pero hindi umusa dahil sa ilang teknikalidad. Pero ngayong Mayo 1, kasama ang sospek sa mga demonstrador mula sandigan ng mga manggagawa ng Quezon City. Meron na po kaming picture dito. From the time na nakamask siya hanggang tinanggal niya yung mask niya, nag-circulate namin po sa social media. Marami pong tumulong sa atin, mga kababayan natin, at na-uncover na po yung kanyang identity. Sandigan na manggagawa.
Pero ibig sabihin, sir, kasama talaga siya sa nag-rally. Nandun siya kanina. Yung mga video na nag-circulate, nandun siya. Hindi na nakausap pa ng media ang 26 anyos na pulis na nagpapagaling sa tinamong skull at wrist injury at naghihintay pa ng CT scan at x-ray results. Samantala, mahigit ding 300 na ang nagkilos protesta sa bahagi naman ng Dr. A. Santos Avenue sa Barangay San Antonio, Parañaque City ngayong Mayo 1. Bit-bit ang kanilang mga panawagan na isinisigaw ng mga rallyista ang nakabubuhay na 1,200 pesos na sahod, pagkakaloob ng 200 pesos emergency cost of living allowance, serbisyong pabahay at trabahong may dignidad. Ayon sa grupong Workers for People's Liberation, lalong lumubog sa kahirapan ng mga manggagawa dahil sa talamak na korupsyon sa gobyerno at mga nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Nagtulak umano ang mga ito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at ang pangunahing bilihin na lalong nagpabagsak sa tunay na halaga ng kanilang minimum wage. Idineklara ng Manila Police District o MPD na maayos at mapayapa sa pangkalahatan ang mga kilos protesta para sa Labor Day sa Maynila ngayong araw. Partikular na binantayan ng hanay ang kahabaan ng Calao Boulevard kung saan pinayagan ng iba't ibang progresibong grupo na magsigawa ng kanilang mga programa. Ayon po kay MPD Acting District Director Police Brigadier General Arnold Santiago, ipinatupad ng kapulisan ang maximum tolerance sa buong aktibidad. Gayunman, nakapagtala ng bahagyang tensyon ng may ilang individual ang nagtangkang magdulot ng kaguluhan, kabilang po dyan ang isang rallyista na umano'y sinapak ang isang nakatalagang pulis. Pero sa kabila nito, iginiit ni Santiago na nanatiling kontrolado ang daloy ng mga programa. Generally peaceful naman po, lalo na po dun sa area ng Kinorosa Street. Nung nag-divert po sila dito, pinayagan naman po sila magprograma dito. Kaya lang medyo may mangilan-ngilan na talagang gusto ng gulo. Pero ang pulis naman po natin, na-maintain naman po yung maximum tolerance. May nasuntok tayong pulis. Umalat na po sa social media. Kanina nung patapos na po, may nagbibideo tayong pulis, in-upload yung cellphone. Yun po hinahanap natin. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga manggagawang Pinoy sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Sa kanyang Labor Day message, kinilala ng Pangulo ang mga manggagawa na anya'y pumapasan sa bigat na hinaharap anuman ang panahon mula pagising sa umaga hanggang sa katanghaliang tapat at kahit sa oras ng pagtulog sa gabi. Ayon kay Pangulong Marcos, ang tiyaga at sakripisyo ng mga manggagawa ang nagpapatatag sa bawat pamilya at sa bansa. Kaya naman ang mga manggagawang Pilipino ang tunay na lakas ng Pilipinas. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na susuklian ng kapwa gobyerno at pribadong sektor ang sipag ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mas maraming oportunidad. Sumentro sa mga repatriates mula sa gitnang silangan ang binuksang job fair ng Department of Migrant Workers ngayong araw ng paggawa. Isinagawa ito sa isang mall sa EDSA Mandaluyong kung saan dumagsa ang 2,000 nagparehistro via online at mas marami pang nakapilang walk-in applicants. Ayon po kay DMW USEC Dominic Tutay, partikular na alok sa job fair ang higit 3,400 na trabaho sa Amerika, Europa, Japan at Australia. Paraan umano ito upang magkaroon ng oportunidad ang Pinoy workers sa labas sa gitang silangan habang nakakaranas pa rin ng iba ng mental stress matapos maipit sa digmaan. Ito po ay pagbibigay ng ibang oportunidad. Ugnay na balita, nagsagawa nga po ng job fair ang Department of Labor and Employment sa MSMX Convention Center sa Pasay City kasabay ng paggunita ng Labor Day. Mahigit 11,000 trabaho ang alok ng DOLE sa naturang job fair kung saan sa pagbubukas pa lamang nito ay 6 na katao na ang maswerte agad na na-hire on
na fresh graduate na si Rosalyn Roda na dumayo pa sa Metro Manila mula sa Leyte na nakakuha po ng trabaho sa sales sa isang lokal na kumpanya matapos ang 10 beses na pagtatangkang ma-hire sa iba't ibang trabaho. Pinalad rin na matanggap bilang aircraft helper ang 34 anyos na si Rico Maranan mula sa Naik, Cavite na 3 buwan na rin daw pong nawalang trabaho. Na-appreciate ko na din po yung paghahanap ng trabaho as a fresh graduate din po. Then first timer po na job. Una na-overwhelmed po ako as direct hard po. Then pagsisikapan ko po. Almost 3 months na po ako walang trabaho, kaya kailangan ko talaga ng trabaho. Nagpapasalamat po ako una sa Diyos at saka sa government po, sa DOLE. Halos 80 participating companies o employers sa job fair kung saan ay mahigit na 9,000 trabaho ang available kanina sa lokal habang 2,000 naman sa ibang bansa. Ang mga ito ay sa business processing, outsourcing, ganun din sa wholesale and retail trade, transport and logistics, tourism, hospitality, health and wellness at construction. At may mga trabaho rin sa mga aplikante sa 13 bansa kabilang po sa Cambodia, Japan, Australia, Papua New Guinea, USA, Qatar, Bahrain at Czech Republic. Ito, bukod po sa mga job fair, sinalubong naman ng taas sahod sa arawang kita ang mga manggagawa ng Region 10 at Region 13. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, mula sa 485 pesos na kita, ginawa na pong 500 pesos ang daily wage rate sa Region 10, habang 475 pesos na ang arawang kita sa Caraga Region matapos ang dagdag na 20 pesos. Saad pa ng kagawaran, asahan na ang mga taas sahod sa Region 8 at Region 9 sa June 1 at sa iba pang rehiyon ngayong taon. Inihayag din ng DOLE na 16 na wage orders ang nilabas para naman sa mga private sector workers o 4.69 million na minimum wage earners sa buong bansa. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahanap ng paraan para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Sa kanyang talumpati sa job fair sa General Santos City, aminado po ang Pangulo na ramdam ng mga ordinaryong Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Dahil dito ay patuloy po ang kanilang pagsusuri sa minimum wage sa iba't ibang rehiyon para matiyak na nakasasabay ito sa pang-araw-araw na gastusin. Dagdag ng Pangulo, sinisikap din po ng kanyang administrasyon na makapagbigay pa ng mas maraming trabaho, kabuhayan at oportunidad. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. At sa kaugnay pang balita, muling isinusulong ni Senator Loren Legarda ang 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ngayong paggunita ng Labor Day. Gate ng Senadora, ang laban ng mga manggagawa ay hindi na lamang usapin ng sahod, kundi tungkol na rin sa kaligtasan at dignidad sa gitna ng kahirapang pang-ekonomiya. Kaya ayon po kay Legarda, nararapat lamang na kumilos na ang pamahalaan para ibsan ang pasanin ng mga manggagawang Pilipino na lubaraw pong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain. Muli ring nanawagan si Legarda na suspendehin ang excise tax at VAT sa diesel at gasolina at iginiit na ang tulong ay hindi lamang dapat limitado sa LPG at kerosene. Kabilang sa mga panukalang batas ni Legarda, ang Differentiated VAT Rates Act, Murang Bilihin at Serbisyong Medical Act at ang pagtanggal ng VAT sa singil sa kuryente. Oras po natin alas 9:27. Uy, antabayanan na. Ang presyo po ng petrolyo, nako, lumilinaw na po ang pagtaas sa susunod na linggo. Tapos na pala, Ara. Tapos na yung maliligayang araw. Tapos na kung saan ay naghihintay tayo. Ano kaya susunod na rollback?
Hindi nga tama yung sinasabi ng Department of Energy na hindi babalik sa kung ano yung dati ng Pre-Middle East crisis. Oo. Kung ano yung nangyari, hindi po yan na kahit nagkaroon ng ceasefire, hindi na babalik sa magkano yung dati? 55. 55. Ayun, 55, 56 na presyo ng petrolyo. Wala naman sila lang nagsabi nito. Tapos pinigil na nila kasi malapit na dun sa presyo na. Oo, sa normal. Hindi naman kasi naka-ceasefire pa, di ba? Sa bagay, ang piso ay humina. Yun. Antabayanan din po yung dating broadcaster na si Jay Sonza. Maglolong weekend daw po sa NBI. Pero ang NBI tiniyak na sila mismo ang kukwestiyon o lilinawin daw nila bakit walang bail yung kanyang kasong cyber libel. Yun. US citizen sa bansa pinag-iingat naman daw po dahil sa banta ng NPA. Mayroon namang mag-aama na namatay sa sunog. Mamaya antabayanan niyo po yan, ha? At pedestrian patay sa banggaan ng SUV sa Tondo, Maynila. Antabayanan din ang TNT Global News at TNT Showbiz sa pagbabalik ng TNT Tomorrow's News Tonight. Oras po natin alas 9:29 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tunik-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na
kagigantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. For me po, sobra po kasi marami po siyang nadulot sa life ko ngayon. Katulad po niya, nagkaroon po ako ng opportunity na makapasok sa national team na hindi ko naman po inakala nung bata. Madami po siyang natulong din sa buhay ko. I don't want to say pressure, pero siyempre meron tayong parang challenge na siyempre you're not just coaching a club, you're not just coaching a school, but it's already the country's best juniors, yun yung ililid mo. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film For a Cause na pinag-ibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret, yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did some this day the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars DK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Dati, ang minimum na gastos namin ay 500 ay naging 1,500 na ngayon. Kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun na pag binasura natin yung all the regulation law, malaki yung epekto sa budget. But magkano ba yung collection natin? Yung collection na kinukuha ng gobyerno galing din sa consumer. Wala, hindi ako pinakinggan, talaga idinimulis. At ito na, no? Ito ng patunay, nagsisimulaan lang yung kalsada na yan, papunta sa airport, at susunod niyan, tatabunan na ng lagat na to. And take tomorrow's news tonight. Nagbabalik ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Kasama niyo pa rin ang inyong mga lingkod. Ako po, Kisas Habson. Sa ngalan po nila kay Ray Sibayan, ako si Ara Espiritu. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita, standby lang Noche Kakas. Nakasuporta ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa ika-4 na civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, responsable sila sa maritime domain awareness at koordinasyon upang matiyak na ligtas ang paglalayag ng grupo. Kanina lamang umaga, iniulat po ng atin ito na binuntutan sila ng Chinese Coast Guard 313.
Partikular po yung MV Felix Oka. Nagpakita ang barko ng China, may 70 nautical miles mula sa Maynila at 60 nautical miles sa kanluran ng Mindoro. Target ng koalisyon ang makapaghatid ng petrolyo sa Pag-asa Island gayong may krisis sa langis. Mula sa MV Felix Oka, sasampa sila sa jet ski para sa simbolikong paraan ng pag-iit ng teritoryo ng Pilipinas na isang pangakong bigong natupad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, matapos ang mga nakalipas na rollback, lumalakas naman po ang tsansa na matuloy ang nagbabadyang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na buwan. Ito ay batay sa trading sa Min of Platts Singapore sa nakalipas na 4 na araw. Ayon po sa oil industry source, maaaring tumaas ng mula piso hanggang 2 piso ang bawat litro ng diesel, habang 2 piso naman hanggang 3 piso sa gasolina. Una rito, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na batay po sa maagang global oil trading o trending ay may upward adjustment sa halaga ng produktong petrolyo. Samantala nangunguna pa rin ang inflation sa mga alalahanin ng mga Pilipino sa unang quarter ng 2026. Sa tugon ng masa survey na isinagawa mula March 19 hanggang 25, 45% ng mga Pilipino ang nagsabing ang pagkontrol sa LPG o sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo o ang pinakamahalagang issue na daw po na dapat natugunan ng pamahalaan. Samantala, nananatiling pinakamataas na personal na alalahanin ng mga Pilipino ang kalusugan na nasa 67%. Gayon din ang pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw na mayroon pong 46%, maayos na trabaho o kita, kakayahan na magkakapag-ipon at ang pag-aaral ng mga anak. Kabilang din sa iba pang mga concern ng mga Pilipino ay ang issue ng sahod, korupsyon, akses sa abot-kayang pagkain at kahirapan. Ang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interview ng nasa 1,200 adult respondents na may plus-minus 3% margin of error at 95% na confidence level. Samantala, labas muna tayo ng himpilan. Lalaking wanted sa kasong rape, arestado po dyan sa Parañaque City. Pakinggan natin ang report ni RH27 Noche Cacas. Para kisa sa timbog ng mga operatiba ng ang isang lalaking most wanted person dahil sa kasong rape sa lungsod ng Parañaque. Inilala ang rape suspect na si alias Christian, 21 anyos ng barangay BF Home sa lungsod. Ayon sa report, sinilga ito ng warrant of arrest na si alias Christian sa kanyang tirahan sa barangay BF Homes. Nagugat ang operasyon matapos makakuha ng warrant of arrest mula sa Metropolitan Trial Court Branch 296 sa rape case sa Parañaque City na walang piyansa. Nabatid na nasa top 2 most wanted person police station level ang akusado. Samantala, kisa sa Taara, nakauwi na ng Pilipinas itong 18 Filipino seafarers sa magkakahiwalay na commercial flights. Matapos ang pag-stay sa Persian Gulf sakay ng Liberian flagship MV MSC Ishika. Ang naturang seafarers ay papunta sana ng India, ngunit tumanggi silang dumaan sa Strait of Hormuz bilang pagtalima na rin sa Department of Migrant Workers Advisory Number 09, reiterating imposition of the seafarers' right to refuse sailing sa high-risk areas sa Gulf region. Arit sa 27, Noche-Cacas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Noche Cacas. Sa iba pa nating mga balita, mananatili sa kustodiya ng NBI ngayong long weekend ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa. Si Sonsa ay sinilbihan ng warrant of arrest kagabi dahil sa paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act.
Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, bagaman nakalagay sa arrest warrant na ang kaso ay non-bailable, kailangan pa rin itong liwanagin sa pagpresenta kay Jay Sonza sa Pasay City RTC sa Lunes. Dahil holiday ngayong araw at Sabado rin sarado rin ang hukuman sa Sabado at Linggo, walang ibang remedyo kundi manatili sa NBI custody ang dating broadcaster. Si Sonza ay inaresto dahil sa pagpapakalat umano ng peking medical records ni Pangulong Marcos. Samantala, lilinawin nga po ng National Bureau of Investigation sa korte ang not bailable na nakasaad sa warrant of arrest laban kay dating broadcaster at journalist na si Jay Sonza. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, not bailable at hindi non-bailable ang nakasaad sa warrant. Kaugnay ito ng kaso ni Sonza na unlawful use of means of publication in relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Marcos Jr. Una ng kwestiyon ni Attorney Mark Tolentino ang legalidad ng bail denial sa kanilang kliyente para sa kasong bailable naman o hindi punishable ng reklusyon perpetua. Samantala, nanindigan ang Presidential Communications Office o PCO na hindi sila titigil sa kampanya nito laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon upang matiyak na mapanagot ang mga ito sa batas. Ito po ang binigyang diin ng PCO kasunod ng pag-aresto ng National Bureau of Investigation sa dating TV at radio personality na si Jay Sonza. Sa isang press release, pinuri ni PCO Secretary Dave Gomez ang NBI at nanindigang patuloy silang makikipagtulungan sa mga law enforcement agency at sa online platforms upang sugpuin ang mga nagpapakalat ng fake news. Naaresto si Sonza dahil sa kasong cyber libel na nag-ugat sa umunoy pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matatanda ang ilang kaso na ng fake news ang isinumite ng PCO sa Department of Justice para sa kaukulang investigasyon. Sa iba pa nating mga balita, nagpaalala naman ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas para sa lahat ng US nationals na maging mapagmatyag at mag-ingat sa gitna ng pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Lalo na sa mga lugar sa Leyte, Mindoro, Negros at Samar na nakapagtala ng mga sagupaan sa pagitan ng NPA at militar. Pinayuhan nilang mga US national na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga armadong grupo at lisanin agad ang lugar sandaling magkaroon ng engkwentro. Paalala pa ng embahada kung nais lumahok sa mga humanitarian activities, siguruhin na nakarehistro sa Philippine National Volunteer Service Coordination Agency at kumuha ng tama at kaukulang visa. Magugunit ang 2 American national ang napaulat na nasawi sa madugong bakbakan ng NPA at militar sa Taboso, Negros Occidental noong April 19. Ayaw kumpirmahin o itanggi ng Department of Foreign Affairs ang impormasyon na nasa Paris na si dating Congressman Zaldico. Gayunpaman, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na ang nabanggit na impormasyon ay galing sa highly regarded diplomatic source. Ayon sa kalihim, kumilos na ang Embahada ng Pilipinas sa France upang i-validate ang napaulat na nasa Paris ang dating mambabatas. Batay sa nakalap na report ng Malacanang, nagre-request ng asylum si Ko sa nabanggit na bansa. Ang dating kinatawan ay pinigil sa Czech Republic matapos magpresenta ng expired na pasaporte habang tinatangkang tumawid sa German border. Si Ko ay wanted sa Pilipinas dahil sa pagkakasangkot sa flood control scandal. Ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang huling batch ng mga Pinoy seafarers matapos napaan ng missile ang sinasakyang vessel nito sa Qatar noong April 1. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Filipino Workers Welfare Administration o OWA. Una nang nakauwi sa bansa ang unang batch noong April 15 at April 22 ang ikalawang batch ng Pinoy seafarer. Magugunit ang 21 Pinoy ang sakay ng naturang vessel nang tamaan ito ng missile at wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Samantala, mahigpit pa ring nakabantay ang DMW sa sitwasyon ng mga Pinoy, partikular na ang mga dumadaan sa Strait of Hormuz.
Ipinatitigil na ni Secretary Giovanni Lopez ang pag-on-board ng mga bagong rider ng mga transport network company at motorcycle taxi platform providers. Kasunod ito nang natanggap na datos na lagpas na umano ang bilang ng mga driver at riders itinakdang limit sa bawat kumpanya. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan ang pag-abuso ng ilang mga TNC sa paglabag sa maximum limit na nagreresulta ng tinatawag na tempo driver. Bukod dito, ipinagbawal na rin ang mga on-the-spot at same-day onboarding activities ng mga driver nang walang pahintulot ng LTFRB. Pinag-aaralan na ngayon ng DOTR ang pagpapataw ng parusa at multa sa mga kumpanyang mapapatunayang lalabag sa itinakdang limit. Paano ngayon yan? Nung nagkabukingan kasi na napakarami pala ng mga TNC Ghost Riders ang tawag nila yan. Paano yung mga yan, lahat ba yan nakakuha ng ayuda pa rin? Yun ang tanong. Yun ang tanong kasi kumbaga nakadepende ang budget ng gobyerno sa bilang ng LTFRB kung ilan ang TNC riders at drivers. So, paano yan? Dapat yung hindi nakakuha ng ayuda, yung kumpanya ng mga TNVS, sila po ang mag-shoulder. Kung yung mga rider natin, tsaka driver, kasi hindi naman nila alam, di ba? Yun. Oras po natin, alas 9:49. Handa ang National Bureau of Investigation na humarap sa investigasyon kaugnay ng controversial na raid sa KTV bar sa Pasig City. Nanindigan si NBI Director Attorney Melvin Matibag na evidence-based at hindi political ang kaso sa mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor at iba pang individual. Maliwanag ni Matibag na kakulangan ng ebidensya ang dahilan kung bakit pinakawalan at hindi kasama sa mga kinasuhan ng ilang naabutan sa operasyon. Pero nagpapatuloy niya ang kanilang investigasyon kaya posibleng makasuhan pa rin ang mga ito sa susunod na araw. Iginit ng direktor na may nakalap silang dokumento na nagpapakitang may patuloy na ugnayan ang kini-question ng mga personalidad sa ni-raid na KTV bar sa loob ng isang hotel. Una nang pinabulaanan ng company na Defensor ang alegasyong tinawag nilang walang batayan, harassment, collateral damage at pamumulitika lamang. Sa iba pa nating mga balita ay pinag-utos ng National Police Commission na ma-dismiss ang 11 pulis na isinasangkot sa kaso ng missing sa Bungeros. Ayon sa NAPOLCOM, ang grupo ay mula sa Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO na napatunayang guilty sa 2 kaso ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Nag-ugat ang kaso mula sa reklamo ng 2 magulang noong September 3, 2025 laban sa mga pulis na dumukot sa kanilang anak noong 2021 sa magkahiwalay na operasyon. Sa ruling ng NAPOLCOM Bank, napatunayan na nagsabwatan ang mga respondent para gawin ang pagdukot kina Dane Mark Carlos sa Maynila po noong Feb 17, 2021, gayon din kay Charles Dean Soto sa Las Piñas noong March 24 sa parehong taon. Pinakamataas na dismiss ay isang lieutenant colonel at isang major. Patay ang isang supervisor ng Department of Education matapos pagbabarili ng hindi pa kilalang salarin sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Kinilala po ang biktima na si Ray Kamaingking. Ayon po sa ulat ng pulisya, naglalakad siya malapit sa Guicam Port bandang alas 7:30 ng gabi nang lapitan at barilin sa ulo gamit po ang kalibre 45. Mabilis na tumakas ang mga suspect sakay ng itim na motorsiklo patungo sa barangay Kawayan. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen. Samantala, kinundena ng Department of Education School Division sa Zamboanga, Sibugay ang insidente at nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Patay ang isang babae matapos mabangga ng isang SUV habang tumatawid sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Kinilala ang biktima na si Lori Almanzo Hipolito na nasawi matapos tumilapon at bumagsak sa kalsada dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas ng isang Toyota Rush na minamaneho ni John Steven Gerona ang northbound lane ng nasabing kalsada nang mahagip nito ang biktima malapit sa kanto ng Pacheco Street. Tumatawid noon ang biktima mula Kanluran patungong Silangan nang mangyari ang trahedya.
Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng sasakyan habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Patay ang isang 48 anyos na padre de pamilya at dalawa niyang anak matapos na sumiklab ang sunog sa Gumaca sa probinsya ng Quezon. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection at Pulisya, nagsimula ang apoy sa kusina na mabilis na kumalat dahil yari sa light materials ang natupok na bahay. Ligtas naman ang isa pa nitong anak matapos na makitulog sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pang investigasyon ng Bureau of Fire Protection at iba pang otoridad sa halos 3 oras na sunog sa naturang probinsya. TNT Top News Trending Worldwide. Para naman sa ating TNT Global, lalaki sa Japan arestado matapos umanong sunugin ang bangkay ng asawa sa zoo. Pakinggan natin ang report ni Wina Hesoro. Inaresto ng pulisya sa Japan ang isang lalaki matapos umanong sunugin ang bangkay ng kanyang asawa sa loob ng zoo kung saan siya nagtatrabaho. Kinilala ang suspect na si Tatsuya Suzuki na inaresto noong Webes sa Hokkaido kung saan ayon sa pulisya, dinala umano niya ang katawan ng biktima sa isang pasilidad at sinunog ito gamit ang incinerator. Ang biktima ay si Yu Suzuki, 33 years old at asawa ng suspect. Hanggang sa ngayon, hindi pa malinaw kung paano ito namatay. Sa investigasyon, inamin umano ng lalaki na ginamit niya ang incinerator ng zoo na para sana sa basura at patay na hayop upang sunugin ang bangkay ng ilang oras. Dahil sa kanyang pahayag, nagsagawa ng paghahanap ang pulisya sa incinerator at nakita ng bahagi ng labi ng biktima na naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang insidente. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa showbiz, Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026 bukas. Inaabangan na daw po ng maraming Pinoy. Sino ba ang crowd's favorito? O yung mga paborito din sa social media ng mga netizen? Alamin nga natin kay Don Carlos. Inaabangan na ng maraming Pinoy ang most beautiful day in the universe sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026 bukas sa Mall of Asia Arena. Kabang-abang kung sino mag-uwi ng corona sa puksaan ng mga baguhan, veterana at dark horse sa naturang pageant. Tila the wait is finally over sa mga kandidata matapos ang 2 buwan na activities kabilang ang parade, swimsuit, national costume at preliminary round. Ipapasa ng Miss Universe 2025 third runner-up Maria Tisa Manalo ang kanyang corona sa tatanghaling winner na sasabak para maiuwi ang ikalimang corona ng bansa sa Puerto Rico. At yan ang shining na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Ang hirap kasing gayahin yung ginagawa nila kay Ray. Una sa Pilipino. Thank you. Sobrang Don lamig. Carlos. Sobrang lamig. Anyway, bago tayo magtapos ay batiin lang natin si Mr. Melvin Letrodo. Ganon din si Romel Livid, Miggy Foller Villa, si Ma'am Becky Tusuka, Senyor Rico Elgarico. Ganon din po ang pagbati natin kay Ma'am Ivy Gutierrez, Francisco Antonio Ramirez Garcia at sa marami pa pong iba. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. May babatiin ka ba, Ara? Syempre, babatiin ko ng aking mumi at Si papa Mumi. nanonood dyan. Irene at Henry Espiritu. Si Tete. Working siya ngayon. Working. Ayan, at dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At sa ngalan po nila Karay Sibayan, ako si Ara Espiritu. Ang ating po oras, 4 na minuto. 5 lang pala. Tama, 4 na minuto bago mag-alas 10 ng gabi. DZRH number 1. Sa loob ng 86 na taon, DZRH
ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat